Isang napagandang araw naman po sa ating lahat mga kaboses at welcome po sa ating YouTube channel mga kaboses. Ngayon pong araw itatalakayin po natin mga kaboses ang itong opinion mga kaboses ng isa hong social media influencer rin po na si Rob Frances mga kaboses. Ito po yung pinamagatan po mga kaboses na Bring Him Home mga kaboses. Isa po itong malalim na pagsusuri mga kaboses hinggil po sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang legal team po mga kaboses ni former President Rodrigo Roa Duterte ay naghain po mga kaboses ng contest or challenge mga kaboses regarding po sa jurisdiction ng International Criminal Court mga kaboses sa pagsasampa po ng kaso at pag-aresto po kay former President Rodrigo Roa Duterte sa allegation po ng crimes against humanity mga kaboses. Sa isang dokumento po mga kaboses na inihain ng legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague mga kaboses na isinumiter po sa ICC Pre-Trial Chamber noong Mayo po mga kaboses. Ang naghain po ito pong abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Nicholas Kaufman at si Dov Jacobs mga kaboses. Ang kanila pong argumento yun nga ho mga kaboses regarding po sa kakulangan mga kaboses ng legal authority at dapat raw hong respetuhin mga kaboses yun pong nilagdaan mga kaboses na official po na withdrawal ng Pilipinas at ng ICC mga kaboses sa Rome Statute mga kaboses noong Marso 2018. Yan po ibabasahin po natin mga kaboses yung opinion po ni Rob Frances mga kaboses. Maganda pong pag-usapan natin ito at hihimayin po natin bawat paragraph mga kaboses na sinabi ni Rob Frances. Ang title po nito mga kaboses, Bring Him Home, The Unraveling of Power, The Rise of Justice and the Call of a Nation mga kaboses. Opinion by Rob Frances. You can silence a man but you cannot silence truth. And now, after the Marcos Jr. administration's controversial surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court, truth is fighting its way back through the cracks of a legal system they thought they could bend mga kaboses. Yan po yung unang paragraph. What many dismissed as mere political noise is now backed by a bombshell legal filing that could redefine the future of this nation and spell the downfall of those who orchestrated this betrayal mga kaboses. Ang mabagsik po na intro ni Rob Frances mga kaboses, you can silence a man but you cannot silence truth mga kaboses. Sabi ni Frances na pwedeng patahimikin ng tao pero ang katotohanan lalabas at lalabas rin mga kaboses. Itong pahiwatig niya mga kaboses sa ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. mga kaboses sa pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC mga kaboses. At ayon po sa kanya, ang action na ito mga kaboses ay hindi forma ng pagtatapos mga kaboses kundi simula ng paggising ng bayan. Ayun, sa pool mga kaboses. Dito tayo ngayon mga kaboses sa sinabi niya, a legal bombshell that could shatter the ICC case. Sabi niya ho rito, 1st of May 2025, the Duterte defense team submitted a comprehensive jurisdictional challenge to the ICC. It asserts point by point that the International Criminal Court has no legal authority to prosecute Duterte because the Philippines had already withdrawn from the Rome Statute by the time the investigation was authorized and the arrest warrant issued. The argument is simple and devastating. Nakabulit rin po mga kaboses. The ICC cannot exercise jurisdiction over a state that is no longer a party to its founding treaty, especially if the investigation was approved after withdrawal. Ito po yung mga sinight mga kaboses ng mga legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte.
Article 12 the Rome Statute requires the jurisdiction be triggered while a country is still bound by it. That never happened in Duterte case, mga kaboses. Article 127 paragraph 2 does not apply here. The investigation wasn't under consideration by the court, meaning judicial action before withdrawal, and it was merely in the hands of the prosecutor. If the ICC upholds its own legal framework, it will have no choice but to drop the case and release Duterte, mga kaboses. Ito po, mga kaboses, pinakamalakas rin po na punto ng opinyon na ito hindi na miyembro, mga kaboses, ng Rome Statute ang Pilipinas nang inaprubahan po, mga kaboses, ang investigasyon sa ICC. Yan po yung una. Ibig sabihin, wala na pong karapatan raw ang ICC na habulin si Duterte. Sabi rin ni Rob Rances, base ito mismo sa batas, Article 12 at 127 paragraph 2 ng Rome Statute, mga kaboses. Hindi ito haka-haka, mga kaboses, kundi legal ho na argumento, mga kaboses. Kung totoo ito, dapat ngang palayain, mga kaboses, si former President Rodrigo Roa Duterte dahil malinaw, mga kaboses, at matibay po ang basihan na ito, mga kaboses. Ano po? Pangatlo na punto niya, if the ICC upholds its own rules, the case must be dropped. Kung totoo ngang sumusunod, mga kaboses, sa sariling batas ang ICC, wala silang ibang dapat gawin, ano po, mga kaboses, kundi ibasura talaga ang kaso. Kung talagang nire-respeto nila yung mismong batas nila, mga kaboses. Ang tanong, may paninindigan nga ba ang ICC, mga kaboses, sa sarili nito mga patakaran? Kung wala po, edi lumalabas na politikal ang motibo, mga kaboses, hindi hustisya. At dito na dapat tayo magtanong, mga kaboses, kanino ba talaga ang hustisya, mga kaboses? Dito po sa pangalawang sinabi ho ni Rob Rances, what this means and why it's explosive for the ICC. This is not just about Duterte. If this legal challenge succeeds, it will expose the ICC's overreach and set a global precedent, limiting its power to pursue individuals from countries that have withdrawn. It will damage its credibility, especially in cases where legal technicalities were ignored for political convenience, mga kaboses. Epekto raw ho ng ICC sa mundo, mga kaboses. Sinabi ho, kapag pinilit ng ICC ang kaso, mamawalan ho ng kredibilidad sa buong mundo, mga kaboses. Lalabas na isa itong organisasyong pumipili, mga kaboses, lang ng kakasuhan kahit labag ho, mga kaboses, sa sariling patakaran. Ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte ngayon ay hindi lang tungkol po sa kanya, kundi sa mismong kapangyarihan at hangganan po ng ICC. Napakalaking tanong ito, mga kaboses, sa international po na batas ngayon, mga kaboses. Letter B, mga kaboses, ano po? For the Marcos Romualdez administration, this is where the real implosion begins. The Marcos Jr. government handed over a former Philippine president to a foreign court, knowing full well that jurisdiction was in question. No local trial, no exhaustion of domestic remedies, no national consensus. If Duterte is released, the act becomes not just shameful, it becomes unlawful. It proves what many already believe that this was not about justice, but about eliminating a powerful rival. The consequences will be catastrophic for the Marcos Romualdez bloc. Trust has already catered. Public outrage is rising, and this legal vindication will turn simmering anger into organized resistance. Magiging dagok raw ho ito sa Marcos Romualdez bloc. Ito ang pinakamatindi. Ang ginawa ho ni Marcos Jr. ay pagsuko, mga kaboses, ang Pilipino. Dating Pangulo pa. Ano po, mga kaboses, doon po sa dayuhang hukuman nang wala hong lokal na paglilitis. Ano po, kung mapatunayan ngang walang bisa ang kaso, mga kaboses, lalabas na labag ito sa soberanya, hindi ito simpleng political move, kundi posibleng paglabag sa konstitusyon. Sabi nga ni Rob Rances, mga kaboses, ito ay betrayal, mga kaboses. At letter C, mga kaboses, magiging epekto nito, mga kaboses, ano po, for the Duterte and the Filipino people. This is a turning of the tide. Duterte's possible release would ignite the cause with greater force and legitimacy, breathing new power into the Bring Him Home movement and rallying fresh momentum behind the Duterte senatorial slate and pro-Duterte congressional candidates. What once felt like an emotional battle becomes a constitutional crusade, backed by law and reinforced by the people's will.
No longer is it just a question of political preference, it becomes a question of national dignity. Legal vindication will empower Duterte movement. Kung mapapalaya raw si Duterte, ito hindi lamang tagumpay sa korte kundi tagumpay ho ng kanyang kilusan, mga kaboses. Magkakaroon ho ng legal na lakas at moral na panig ang kanilang panawagan, ang bring him home, mga kaboses. At yan, susulpot ho ang bagong enerhiya ng Duterte senatorial slate. Hindi lang damdamin, batas na mismo, mga kaboses, ang kakampi nila, mga kaboses. At ito pong number 3, the foresight. What happens after the elections, mga kaboses? If the people rise and vote wisely, rejecting all Marcos Romualdez allies from Senate and Congress and empowering pro-Duterte or pro-sovereignty lawmakers, then the tables will turn dramatically. Nakabulit po, mga kaboses, Senate investigations into the illegal surrender of PRLD will grow stronger, mga kaboses. Impeachment proceedings may be initiated against Marcos Jr. for betrayal of public trust and culpable violations of the Constitution. Criminal cases may be filed after his term, holding him accountable for surrendering a Filipino citizen without legal basis or due process. The government itself may call for reparations, apologies, and the return of sovereignty-based leadership. This is no longer speculation. It is strategic foresight based on unfolding legal events, mga kaboses. Sabi ho ni Rances na ang halalan no ang magiging hustisya ng bayan, mga kaboses. Ang mga kaalyado ng mga Marcos Romualdez block, ihalal or hindi bubutuhin ng mga mamamayan, ihalal po mga pro-Duterte at mga pro-sovereignty lawmakers. Kapag sila ang manalo, pwede magkaroon ng Senate investigations. Mas matibay po, mga kaboses. Impeachment po laban kay Marcos Jr. Posible po, mga kaboses. Ano po? Criminal cases at muling pagbawi o ng dignidad ng ating bansa, mga kaboses. Ano po? Yun nga sabi ni Rob Rances, ito'y plano at hindi haka-haka lang, mga kaboses. At ang number 4, mga kaboses, the call to action. Hindi ko nababasahin, mga kaboses, kasi sobrang mahaba na, mga kaboses. Ano po? Summary ko na lang na yung final call, reclaim sovereignty, bring him home, mga kaboses. Ang pinakadiwa po ng opinion na ito ay laban hindi para ho sa isang tao kundi para sa dignidad ho ng buong bansa. Kung isinuko raw ho si Duterte sa ICC nang walang sapat na basihan, tayo raw ho mismo ang nawalan ng dangal. Ang solusyon, mga kaboses, ayon kay Rances, ibalik siya at ituwid ang mali at gawin ito sa pamamagitan ng halalan at pagkakaisa ng bayan. Mga kababayan, mga kaboses, hindi natin sinasabing walang kasalanan si Duterte. Ang sinasabi ho natin, lahat ng akusado ay may karapatan hong sumailalim sa tamang proseso sa loob ng ating sariling sistema ng batas. Kung totoo ho ang sinulat ni Rob Rances, may pananagutan ang kasalukuyang administrasyon, mga kaboses, at nasa kamay natin ang pagwawasto. Maraming salamat po, mga kaboses. Kayo po, ano pong reaksyon po ninyo regarding sa issue na ito? Paki-comment po sa baba, like and share na lang din po sa video na ito para marami po maging updated sa mga pangyayari po sa ating bayan. Ako po si Vox Means. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, Vox Populi PH. Bye-bye and God bless.